Naalala nyo ba itong Arroceros Park? Ito yung nagkaroon ng rehabilitation project para makapag-create ng more tourist destination under ng Yorme administration. So dati itong ilalim ng LRT, puno ng mga street dweller, puno ng mga basura, mistulang dugyot pa. Ngayon sobrang ganda na. So kasunod sa i-feature natin, itong Arroceros Park. Ito din yung tinatawag nilang The Last Lang of Manila. So nagkaroon ito ng total transformation. So ito yung itsura ng Arroceros Park dati sa labas to Grabe, walang kabuhay-buhay. Napuno siya ng mga imbakan. Na tayo ngayon sa LRT station. So itong kasunod naman natin na pinagawa nung panahon ni dating Mayor Isko Moreno Cabaño. Naalala niyo itong ilalim na to? Yan, ito po yung entrance papuntang Arroceros sa park. Actually, ito dati wala pa to. Itong nilawakan nila paglagay ng mga tiles. Literally, puno ng mga street dweller dati. Tapos, ito, daanan ng itong ilalim ng LRT dati. Puno ng mga sunog dati yan, yung mga tanso. Hindi naman yung pagbago ngayon, di ba? Ganda no? Sana siyang park. Na pa-entrance ito sa papuntang Arroceros Park, which is the last lang of the Manila. Yan. Itong Arroceros Park ba? Hindi for sale yan. Itong the last lang. Dito maganda tumambay kapag panahon ng summer. Ngayon, no? Tag-init. Pag nandito ka, grabe, sobrang baba ng temperature dito. Ang sarap tumambay, mag-yoga, mag-relax. So kasama din sa pinaganda ng panahon ni Mayor Isko Moreno. Meron din kapehan dyan sa dulo. Meron din itong fountain. Ganda, grabe. Ang daming puno dyan sa Arroceros Park. Dito talaga ang best place para magpalipas ng oras ng tag-init. Simula 10 AM hanggang alas 4. Yung init. So, 2022 yan, no? Pirma pa ni Mayor Isko Moreno. Ito yung itsura sa loob. Ganda, di ba? Dati puro mga puno lang yan, tapos sobrang tahimik yan. Buti na paganda to. Ito na. Dito dati yung puno ng kami street dwellers. Meron siyang arko ngayon. Take up sa jetty. Ang ganda na, diba kabayan? Dito naman tayo sa harap naman niya. Ito merong fountain. Ang Metropolitan Theater, na rin to. Maganda na rin yung labas niya, tsaka loob niyan. Nagkaroon ng redevelopment. Ang ganda oh. Kung makikita nyo dati sa picture kabayan, ako. Ibang iba na ngayon. Ito talaga, magagamit sa taong bayan to. Kasi marami nagsabi na puro daw utang, nasasayang yung pera. Ito naman, yung pagpapagawa nito, hindi nasayang, no? Kasi magagamit to ng taong bayan. Kailangan natin ng more parks dito sa Metro Manila or ito mga open space. Dito sa harap.
Abot hanggang dito. Ganda, maraming mga puno. Kaya muna tayo dito sa Jones Bridge. Ito yung park ko. Rosaros Park ko ba? Meron siyang kung dito, Esplanade. Ayan, oh. Pero alam ko kasi magkakaroon ng garugtong pa to. Diba, malapit na yun sa Port Santiago. At duktong. Papunta pa dito. Ayan. Ano lang, mabagoy, no? Ayan. Tapos sa kabila, meron na rin kwanto. Footbridge. Patawid. Mga ilang barong-barong lang dito. Ang Arroceros Park ay walking distance lang simula dito sa Bonifacio, Sarain. So deserve ng mga tao itong pag-reopen ng Arroceros Park. So itong 2.2 hectare na Arroceros Urban Park ay meron itong mahigit more than 3,000 trees of 61 varieties and 8,000 ornamental plants. So maraming mga bird species dito. So after nagkaroon ito ng construction for 6 months, ang park ay meron itong fountain, may elevated walkway and coffee shop, at saka yung pang jogging area din. Ito din yung abangan natin, no? Itong River Lane Footbridge, pero ngayon parang hindi pa siya umuusad. Nabitin ka ba? Syempre meron pa mga ilang resibo ni Isko Moreno dito. Ito naman yung malapit sa Manila Post Office. Ito yung Esplanade, Jones Bridge, Dragon Lampos sa Binondo, Manila. At kung housing project naman, syempre ito yung Binondominium 1. Yung dati nakatira dito sa Delpan Street, sa Center Island, ito na ngayon. At meron pang Condominium 1 and 2. Ito yung malapit sa Smoky Mountain. At marami pa. So abangan nyo lang kabayan, mga resibo ni Isko Moreno.